Minsan pa po nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at sa ngalan po ng Sibak Party List kasama ang ating Congresswoman Chona Cruz Gonzales at sa ngalan din po ng Kristiyanong Kabataan para sa Bayan Movement o Christian Youth for the Nation. Binabati ko po ang bawat isa mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng panig ng mundo ng isang mapagpala at matagumpay na 31st anniversary sa JIL Church. Naniniwala po ako that it is just the beginning, that the Lord will do greater things. And He said in Philippians 1:6, He who began a good work in us, in the JIL ministry, will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Amen? Kamusta na po ba kayo? Kamusta na po yung mga nasa likod? Kanina pa ho ako nasa likod, tinitignan ko sila doon. Lalo na yung nasa labas ng PUP, talagang nagtsatsaga at nakikinig pa rin. Kamusta na po ba kayo? Siguro marami po sa inyo kagaya ko. Kumain po nitong mga nakaraang araw, itong buong linggo na to. Halos kumain tayong lahat ng delata, ng noodles. Mataas yung kamay nung iba, parang nakaka-relate. Pero nakakatuwa po kahit anumang bagyo, pagsubok ang dumating sa atin, dumating sa mga tunay na anak ng Diyos, we are not just survivors. Because the Bible says in Romans 8:37, we are more than conquerors through Christ Jesus, who loves us and who strengthens us. Amen? In Psalms 37, God said, in the times of disasters, in the midst of crisis, God's people shall enjoy plenty, and God's people will not wither. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong oras pong ito, ang ating pong agenda, pagkatapos po ng personal altar, after we have built our personal altar, the question is, what now? Just like those who were spared, who were saved, and who were blessed by the Lord after this Typhoon Ondoy and Typhoon Pepeng, tinatanong nila, ano pa nga ba ang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano nga po ba ang nais ng Diyos na gawin natin? Right now, the ball is in our hands. Do you believe that? Kagaya po nitong lugar ng PUP, this is a basketball gymnasium. At pag po ang bola ay nasa kamay po natin, ano pong ibig sabihin? Una, lahat ng atensyon nasa atin. Pangalawa, merong responsibilidad. Pero tatanungin ko po ang bawat isa sa inyo, pag ang bola po ba nasa inyong kamay, at wala pong nangyayari dun sa bola sa inyong kamay, mananalo po ba kayo? Kinakailangan pong kumilos, kinakailangan umaksyon, kinakailangan marahil i-dribble ang bola o ipasa ang bola. Higit sa lahat, siguro dapat i-shoot ang bola para umiscore at para manalo. Amen po ba? Dito po sa Book of Nehemiah chapter 1, nakita po natin. Na-explain na po, as a JIL, ilang beses na po natin narinig yung pong tinatawag na burden. Sabihin nga po natin, burden. Ang burden po ni Nehemiah, nung makita po niya at nang marinig po niya na ang walls of Jerusalem are in ruins. The walls of Jerusalem are broken. Nagkaroon po siya ng burden. At hindi po nanatili si Nehemiah doon sa burden na yon. Lumabas po siya, nagsakripisyo bilang cupbearer, iniwan ang marangyang buhay nang sa ganoon start i-rebuild ang walls of Jerusalem. Yung parallelism po na nakikita natin ngayon, ang ating bayan, literally, figuratively, in ruins ang ating mga walls. Sa lakas po ng bagyong Ondoy, ng bagyong Pepeng, maraming bahay ang nasalanta. Marami marahil kagaya ko, nawalan ng mga mahalagang bagay, mahalagang litrato, na hindi mo na maipapakita
sa iyong mga susunod na henerasyon. Tunay nga pong hindi halos maisip kung anong klaseng delubyo ang tumama sa ating bayan. Ngunit meron pong call na ginawa si Nehemiah. Meron po siyang call to action. At sabi po ng James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay baliwala. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang nararating. Amen po ba? And during the time of Nehemiah, makikita po natin na ngayon damang-dama natin yung pong nangyayari noon. Yung nangyari po noon na broken walls noon, ngayon po, broken walls din ang nakikita natin. Broken walls ng mga school buildings, broken walls ng mga tahanan, ng mga bahay, maging mga buhay. Broken walls